Alam niyo ba, simula nung natuto akong gumawa ng cakes at nag-accept ng mga cake orders, akala ko magiging stress reliever ko na to. Yun pala magiging stress lang. Kidding aside, jokes are half meant. Puro na tayo baka maging M&M na tayo niyan. Charis. Ngayon, charis naman, baka maging charis pempengko na tayo. But anyways, highways, masaya gumawa ng cakes, lalo na kapag maganda yung outcome ng lasa at ng itsura. At lalong-lalo na kapag maraming umu-order na sa'yo. Pero nakaka-burnout din pala yung ganun, no? Lalo na kung buong buhay mo gawa ka lang ng gawa ng cake. Accept ka lang ng accept dahil nanghihinayang ka sa mga orders. Plus, samahan mo pa ng mga rush orders. Yung tipong hindi ka na natutulog at naging zombie ka na, kulang na lang tumagos ka na sa pader. Pero one thing lang na na-realize ko, kailangan talaga nating matuto na i-manage yung time. I-manage din kapag may mga rush orders. Huwag nang pilitin kung hindi talaga kaya. Gumising na maaga at gumawa ng cakes as early as you can. May mga tao kasi mahilig sa panggabi, parang ako. Pero mahirap lalo na kapag tulog na sila tapos ikaw gising pa. Kaso kapag mga customized cakes, parang malabo kasi na matapos ka ng early. Lalo na kung maraming customized cakes ang kailangan mong gawin sa isang araw. Tapos iba-iba pa yung decoration, tapos ang hihirap pa lahat. So ano bang point ng kwento ko dito? Wala lang, gamay nyo lang sa pagpupuyat. Pa rin tayo, hindi pa rin talaga kayang gumawa ng early. Anyways, ang cute ng cake na to. Ito pala ay milestone bento cake ng ating Suki. Sayang nga lang, hindi pa tayo umabot ng 1-year-old ni baby. No choice na kasi tayo, iniwan ko na agad kasi sila. Pero malay nyo, soon, someday, bumalik ulit si Dijorlicious dyan at meron ng physical store. And finally, tapos na tayo. Thank you so much for watching. Babush!